Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang marahay na aga po sa Indocabusal daw po tabi kita kunyan kada Biyernes. Ako po si Junel Cuba. Ka-headlines kita kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, lado nasyonal. House Education Chairman day pa man kumbinsido sa pagiging epektibo kan K-12 program kan Departamento kan Edukasyon. At ararom na relasyon kan Estados Unidos de Amerika siniguro kan Japan asin man kan Pilipinas. Sa tuya pang mga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, Department of DFA sa China Embassy paglaom saklaw kan Philippine territory. 90 milyones na ismagol na asukar asin sigarilyo na sabat duman sa port sa Manila. Kumpirmasyon kan na duwang Comelec Commissioner pinapa ulang asin daiya pig susulong kan grupo kan mga Duterte. Pauli sa Pinoy crew sa naglubog na barko naman sa India, pinaplansya na. Kay certificate daina aakuon sa voters registration sabi kan na Comelec. SOG Remulla sa NBI, kaligtasan ni TV sa sigurado na sa pagbalik ni digdi sa Pilipinas. 265 nga scholarship para man sa mga Pinoy, piga-alok mo niyan ka na nasyon kan Saudi Arabia. Magtugang na Remulla, gibo magdadanay na sekretaryo ni President Bongbong Marcos. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado national violation na nagbaba sa liwata na pag-arangkada ka na NCAP. Bonggo mabantay laban man sa variant kan COVID-19 sa Asia asin man Estados Unidos. Iis Bersamin o Bersamin Nicolas Torre, iyon na ang masunod na PNP chief. DSWD nagtaunin 32,000 na tabang sa flood het LGU naman sa Visayas asin man Mindanao. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat marahay na aga ko po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga parata sa lado nasyonal. Ipinagpahayag nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Police Major General Nicolas Torre III
iyuan masudod na Philippine National Police Chief ang turnover of command gigibon sa pitsa 2 kan bulan kan Hunyo. Basado yan kay Bersamin re-rebayan ni Tori si current PNP Chief Police General Romil Marbil na nakatalaan ng magpasuan extended term sa maabot na pitsa 7 kan bulan kan Hunyo kana Pebrero. Pinalawig ni President Bongbong Marcos ang termino ni Marbil na 4 na bulan na lampas sa compulsory retirement age na 56 kan opisyal sa tauman kan election season sarong miyembro kan Philippine National Police Academy PNPA tagapagpasunod kan class of 1993. Si Tori nagserbi bilang direktor kan Quezon City Police District QCPD asin kan Davao Regional Police Office kung saan pinanginutan kani ang matrayumpo na pag-aaresto kay Kingdom of Jesus Christ KOGC leader Pastor Apollo Kibuloy matapos ang 16 na extended police operation. Pinanginutan manitori ang pagdakop kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte asin ang pag-turnover sa International Criminal Court ICC sa Netherlands sa tauman kan investigasyon sa subuot crimes against humanity sa Pilipinas sa panahon kan sa iyang pagpapasunod kan drug war. Si Tori ang maabot sa mandatory retirement age na 56 sa maabot na Marso 11, 2027. Siya ang ika-31 PNP chief asin ika-4 sa irarom kan administrasyon ni President Bongbong Marcos na inot nang ipinagpahid kan presidente na ang inot niyang direktiba sa incoming chief kanda 228,000 strong national police force and magdanay na nagpapadagos ang paglapigot asin man padanayon ang katuninungan asin marhay na pagpapasunod kan bulos kan pas e orden. Sinabi na day pasanamanaluy ang pagbaba kan crime rates bilang ebidensya sa padagos na progreso na kung saan iyuman and pinagigibong niyan kan liderato kan Philippine National Police. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata pakita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal para kay Iloilo Representative Lawrence Defensor, maikukonsidera na sarong positibo ang naging pahig ni President Ferdinand Marcos Jr. na daini makikiaram sa impeachment process ni Vice President Sara Duterte ni Nuliman kan pagpapailing kay ni kanda day pakikiaram sa lado kan Kongreso. Sinabi ni Defensor ang paninindugan na yan ni President Marcos na abo niya kana impeachment matao ninda sa 24 mga senador judges nin patas asin mada na pagiling sa proseso sa indang mga gigibo na desisyon basado sa konstitusyon. 16 na buto kan mga senador judges o 2/3 ang kinakaipuan antis na mapatalsik sa pwesto ang sarong opisyal kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal. Gadanda anda sarong pulis matapos man na ini pagbabadilun ka na ama na subuot haloy nang may kaanggutan na sa nasambit ng pulis. Napabareta ini kasudma sa banwaan kan isulan. Pinagbisto ang biktimang si Police Executive Master Sergeant Joffrey Agob, 46 anyos, miyembro ka na Bagong Bayan Municipal Police Station, tagaduban sa Barangay kan Kalawag 2 sa Isulan, Sultan Kudarat sa isinagibong hot pursuit operation kanda Isulan Municipal Police Station katabang aniba pang mga unit kan Sultan Kudarat Police Provincial Office nadakop ana mag-amang suspect na sinda Vincent Dalanon Senior, 54
anyos, negosyante asin Vincent Dalanon Jr., 29 anyos, residentes kana sambit ng lugar. Basado sa report kana Isulan Municipal Police Station, bandang alas 2:15 nin na amay nin pagkaaga kasudma nangyari ang krimen sa Pinisa Street, Barangay Kalawag 2, kan sinambit ng banwaan. Nagluluwa sa investigasyon kan pulisya, nagkapirang mga testigos ang nakahiling na magkaibanan na naglalakaw ang biktima asin man ang gurang na Dalanon. Ilang odigdi nagkapirang minuto matapos na makadangog sindanin mga putok nin badil, nailing na nakabulagta sa parte mismo kan tinampo ang biktimang pulis. Naglataw man ang parte mismo kan hoben na Dalanon asin na liwat na pinagbabadil ang biktima na naging kausa kan tulos kaning kagadanan. Matapos ang krimen, marikas na nagdulag ang mag-amang suspek, pero nadakop man giraray kan mga autoridad ang mga ini lunad kan sarong asul na Ford Raptor bandang alas 12:55 nin na pagkahapon kana sudma duman sa crossing Repulyo Barangay Sulit, Pulum Mulok, South Cotabato. Tutubudan ka na pulisya na posibleng haloy na day pagkakairintindihan iyo ang motibo sa nasambit ng krimen. Nagpapadagos ang ginigibong investigasyon kan pulisya mantang pinagsampaanan ni kasong panggagadan ang mag-amang suspetsado. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa Ladua Nacional. Inagad kan Duterte Youth Party List sa Commission on Appointment na ioktaba ang kumpirmasyon din da Commission on Election Commissioner Noli Pipo asin man Norina Kasinggal. Ninuli man kan na pagperma sa sarong resolusyon na nagsususpindi sa proklamasyon kani party sinda Pipo asin Kasignal o Kasinggal sa National Board of Canvassers na nagperma kan na resolusyon na suspindiyon ang proklamasyon kan Duterte Youth bilang saro sa mga party list winners sa eleksyon 2025 mantang nakabinbin ang petisyon na pinagsampa laban sa Sahinda. Binanggit man kan grupo ang kaso ni Senator Elika asin Axis Party List Representative Erwin Tulpo na ipinagproklama saro sa mga nanggana sa 2025 eleksyon maski na inut nang ipinagbasura kan na CA ang nomination kani bilang sekretaryo kan Department of Social Welfare and Development. Ninuli man kan pag-question kan sa iyang Filipino citizenship. Nagdepensa man si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa duwang commissioners basado sa buto ninda sa rekomendasyon kan supervisory group kana full body. Katakod ka na bagay na ini anda nasambit ng agadan anda day paman na pinagtatatawa din na doon kan Commission on Election asin man kan Commission on Appointment mapadapit ba na sa kagadan kan Duterte Youth Party List. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyanda sa Ladua Nacional. Balik na sa active service ang strike helicopters kan 15 na strike wing kan Philippine Air Force. Isinagibo ang blessing rights para man sa recovered aircraft sa Major Danilo Atienza Air Base sa Sangley Point, Cavite City kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules. Saro sa reactivated helicopter iyo ana MD-520MG mantang ana saro man iyo an EW-109AH. Abot sa nasambit ng seremonya iyo sinda Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordora, Air Combat Command Head Major General Romana Joso asin 5th Strike Wing Commander Brigadier General Gerald Gaganda,
ana nasambit ng pagbabalik kana nasambit ng duwang helikopter pinaglalauman kan pagpapakusog kan puwersa sa alapaap kan Philippine Air Force. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal na ngapudan si Senador Christopher Bungo sa health authorities na tulos na magiro asin na magkalap nin bagong varianta sa parte mismo kan COVID-19 na NB 1.8.1 sa bilog na kinaban. Mantang pinagiing kaminar kani anda publiko na magbantay asin na mag-ingat tinawan doon kaniya na importanteng magi sa nga kalmado asin na nakabantay sa parte mismo kan grado asin na pagtugon sa mga preparasyon na padagos na naguusbong na sitwasyon. Ang variant kan NB 1.8.1 na pinagtutubudan nasa likod kan na paglangkaw kan kaso kan COVID-19 duman sa China asin sa parte kan Hong Kong, nahiling sa nagkapirang mga nasyones na kinakabalihan kan Taiwan, France asin man United States. Anda mga report gikan sa parte kan US Center for Disease Control and Prevention nagpapaaram na anda varianta nahiling sa pag-abot kan international travelers sa mga aeropuerto duman sa California, Washington, New York asin man sa Virginia. Gikan sa nakumpirmar na iniya sa dakol na mga estado kabalinaan na Ohio, Hawaii asin man na Rhode Island. Maski na ngani ang NB 1.8.1 basado sa mga nainot na pag-aadal ang bakong gayong immune evasive kisa sa iba pang naglilibot na mga varianta. Ini ang nagpapailing kan pinagapod na seal binding capabilities asin man may potensyal na maging transmissible. And admission sa ospital kan nasabing COVID-19 duman sa Hong Kong o binabot na sa pinakalangkaw na punto sa laog ka na abutonin sarong taon. Mantang sa Taiwan, ini ana padagos na naglalangkaw sa critical ana infeksyon asin na pagkakagadan. Ninuli ka na pinagapunan ka na mga opisyal ka na departamento ana padagos na kakaigwa nin mga bakuna asin man na mga bulong na antiviral bilang preparasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pinagkakarkulong abuton sa 90 milyones pesos na kantidad kan mga ismagol na mga asukar asin man sigarilyo ang nasabat kan Bureau of Custom BOC katabang ang mga lokal na mga autoridad duman sa port kan Manila kan nagtalikod na aldaw kan Webes o Kasudma. Basado sa BOC kabali sa mga nagasagibo kan na inspeksyon iyo ang mga opisyalis kan Department of Agriculture DA asin man ang Sugar Regulatory Administration na SRA kung sa ina nagresulta ini sa pagkakadakup ka naabuton sa 9 milyones de pesos na ismagol na mga asukar asin na 81.06 million pesos na kantidad nin ismagol na sigarilyo. Basado sa Departamento kan Agrikultura, nasamsam kan mga autoridad an apat na container van na may kargang 2,050 kilobag na refined sugar gikan sa nasyon kan Thailand na pinag-angkat kan lapas multipurpose cooperative na nakabase duman sa Roa City. Basado sa BOC kan nakalis na bulan kan Enero, may duwa pang container van ana may darang refined sugar alagad. Ini ipinagdeklara bilang sweetener mix. Diniklara man na abandonado kan konsayniya na yabay OPC anasambit ng kargamento. Kasumpay kan bagay na ni naggikan mana ana mga ismagol na mga sigarilyo duman sa nasyon kan Taiwan konsay ini pinagdeklara anasambit ng shipment na naglalaman sa mga tila. Ana nasambit ng mga kumpiskado na mga
ismagol na sigarilyo asin manda mga asukar yaon ngunyan sa pangangataman kan Bureau of Customs. Iba pa nga detalyes kan mga barata pakitang ngunyan sa Ladua Nacional maabot sa 32 milyones na relief aid ana ipinaabot kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa local government unit sa LGU na naapektaran kan na makusog na pag-uran asin na pagbaha duman sa riyon kan Mindanao asin na sa parte mismo kan na Visayas. Iyan ipinagpaig ni DSWD Secretary Rex Galyan kan nagtalikod na aldaw kan Webes o kasudma. Gikan sa Mayo kensi an epektibo o epekto kana pinag-aapod na Intertropical Convergence Zone na ITCZ asin man na nagpadaranin na makusog na pagbagunas kan uranda sa manlaylay na parte kan Mindanao nagbunga kan plus flood asin man na landslide basado sa pinakauring report kan Disaster Response Operation Management Information Communication DRO MIC kan DSWD may kabilugan na 107,700 na pamilya o aabuton sa 334,579 na mga individual sa 254 na mga barangay sa Region 6 o Western Visayas asin na Mindanao Region na naapektaran ka na ITCC. Kasumpay kan bagay nini pinagpaig ni Secretary Gatchalian sa mga apektadong mga lugar na ang pagpapadara kan tabang sa gabos na mga populasyon na tinamaan kan na sinambit ng kalamidad nanginginot na prioridad ngunyan kan DSWD maski sa pinakarayong komunidad asin sa mga lubog na mga tubig baha. Ang DSWD ang nagdadanay sa kabilugan ni 545,806 na FFPs asin man arani sa 240 million pesos na kantidad kan mga bagay na pagkakanda sa itinatao sa nasambit ng mga pamilya sharing manda sleeping kits apura pa sa mga reyon kan na Mindanao asin man sa parte mismo kanda subangan na parte kan na Visayas area. Iba pang detalyes kan mga barata pakitang yan sa Lado Nacional pingin nang inutan ka na NCRPO Chief Major General Anthony Aberenda, NPD Director Police Brigadier General Josepino Ligan asin Malabon Chief of Police Police Colonel G. Baybayan and pagkakaigwa kan meeting sa balitaan na isinagibo sa Northern Police District manungod man sa pagkakadakop kan mga autoridad sa duwang suspect na sinasabing nagporbar na paglaog sa sarong Indian National sa parte mismo kan siyudad kan Malabon. Basado kay Alberin may mga dati na subot na mga kaso nin robbery ang mga nagkadarakop na mga suspetsado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa Lado Nacional, pinapasiguro sa National Bureau of Investigation NBI ang seguridad asin kaligtasan ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Tibis Jr. sa pag-abot kani digdi sa Pilipinas. Ini ang pinagsugo ni Justice Secretary Crispin Remulla kasudod ban kan na pagkakadakop asin pagbiyahe ki Tibis lunad kan sarong chartered plane. Si Tibis ang pinagdara sa pasilidad kan NBI bilang temporaryong detention facility o holding area kan dating congressman. Tulos na pinagpas sa irarom sa sarong medical health check-up asin man booking process si Tibis pag-abot kani digdi sa Pilipinas kasubanggi. Sa mga masudod na aldaw pinagpaig ni Remulla na pupunan na ang judicial process o iya atubang na si Tibis sa arraignment sa korte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa Lado Nacional. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nacional ipinagpaig ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dai pig-ako ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
and courtesy resignation in the Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Interior Secretary John Bica Remulla, as in Defense Secretary Gilbert Chudoro. Inanunsyo niya ni Bersamin sa Palace press briefing kan Sudma. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, naglansar ang Philippine National Police kanda nagtalikod na aldaw o kasud ba kan pinagapod na Joint Agency Anti-Kidnapping Committee sa tao man kan paglangkaw. Dahil pa sa naman naluy kan na abduction incident na kinakasangkutan kan da foreign national na nagagamit nin bagong mga teknolohiya kabali na ana pinagaapod na cryptocurrency. Tangani man na dai mabuking pinagpaig ni PNP Chief of Directorial Staff Lieutenant General Edgar Alan Okubo anda pamayukan na sinambit ng komitiba na nagbaguna kan na crime landscape nagiging transnational, financially motivated asin man technology in a full. Pahayag kan Joint Anti-Kidnapping Action Committee JAKAP kabali sa mga miyembro kani. Iyo ang pinag-aapod na Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, National Security Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission, asin ang National Intelligence Coordinating Agency, siringman kabali sa mga miyembro kani, ang Bureau of Immigration, the Philippine Center of Transnational Crime Association of Southeast Asian Nation, National Police, Anti-Money Laundering Council, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Information and Communication Technology, asin man ang Cybercrime Investigation and Coordination Center. Nakikipagtabangan man ang committee sa private organization kabali na ang Federation of Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, Volunteers Against Crime and Corruption, Movement for the Restoration of Peace and Order, Bankers Association of the Philippines, asin man ang Makati Business Club. Ngunyan nakikipag ulaya ana mga nasambit ng grupo tanganing digdi maibitaran ana pagkakaigwan na kidnapping incident sa mga mayayaman na pamilya urog na sa mga Filipino-Chinese community. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal pinagpahig ni Executive Secretary Lucas Bersamin na magpapadagos-dagos ada mga ginigibong operasyon kada Philippine National Police kontra illegal drugs. Ini matapos man na suguon ni President Bongbong Marcos ang pulisya na darakupo na ana mga yaon na sa parte kana saradita na mga imbolto sa droga pati naman ana mga drug lord. Alagad piglinaw ni Bersabi nasa kasuguan o ni Bersamin nasa suguan na subuot kana nasambit ng presidente dapat mayo nin makukulugan asin mayo man nin babawian nin buhay sa nasambit ng mga operasyon. An iba pang detalyes kan mga bareta pagkatapos po nin pagirumdum. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, formal nang ipinaglansar ka nakalis na aldaw kan gobyerno lokal kan syudad Kinaga sa paagiman kan Naga City Council for the Welfare and the Protection of Children asin man Children Affairs Office and Children Rights Based Protocol Blue Charts para man sa mga kaso kan children asin man na race asin children in conflict with the law sa mga barangay. Sinasabi na
digdi kinakaipuan matabangan an standard child referral flow chart na iniya maaraman anda panundun para man sa mga kasong araw kani o beto ka na flow chart na digdi gibon pasil asin kompleto ang mga detalye ka na referral system an sarong pribadong individual magurang o aki maaraman ang tamang proseso nin pag-repair asin paghagad tabang sa mga duty bearers. Huli ta nakabugtag sa parte mismo ka na blue chart and pagkakaigwa ka na contract person o contact person asin man na numerong pwede na dulukon sa laog mismo kan barangay dahil sa siyudad ni Naga protektado ang mga kaakian basado pa man sa pahayag ka nasambit ng grupo. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa Ladua National Digital Business Basic Training Culminating Activity matapos ang pirang aldaw ni na pa-training natapos man giraray kan second batch an sa indang Digital Business Basic Training na pinagatud kan na Atrieve an Digital Business Training na iniya sarong programa kan Person with Disability Affairs Office katabang man ana Atrieve sarong organisasyon na nagkukondukta nin mga training asin workshop para man sa mga visually impaired communities sa bilog na nasyon asin man ana pa training man na iniya ana hinatud ka na PLDT asin Smart Communication Incorporated. Katakod ka na bagay nini nagapaabot man ninda kulang pasasalamat an opisina ka na PWD sa digdi sa parte mismo ka na siyudad Naga ninuli man ka na mga digital literacy na itukdo sa parte mismo kan mga PWD Vendors Association sa laog ka na siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, seguridad kan mga estudyante sa pagbalik kan ralaugan sa klase, mas papakusugun ngunyan kan liderato kan Philippine National Police sa Naga. Buyet Paderes sa detalye. Labi pang duwang simana antes ang opisyal na pagbukas kan klase sa June 16, 2025 para sa school year 2025-2026. Wala to nang ginigibong preparasyon kan mga eskwelahan, magin kan mga estudyante sa pagbalik eskwela. Katakod kay niliwat na papakusugon kang pulisya sa Naga sa indang presensya asin pagbantay partikular sa darakulang eskwelan sa syudad. Sigon kay NCP Assistant Public Information Officer Police Staff Sergeant Robert Aguilion bilang pagpreparar igbasin ng deployment plan na ilalatag magkakaigwalang ng adjustment sa oras kan pag-duty kan sa indang mga tauhan. Pag-abot sa mataong lugar, idinagdag pa kaini na saro sa angat sa indaan pagmando sa bulos kan trapiko or nakundakol an bulyom kan mga lulunadan. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Bapang detalyes kan mga barata sa lado lokal, formal nang nagpuon na kasudmang alas 2 nin pagkahapon Mayo 29, 2025, ana Feria de Camarines featuring moibles sa parte mismo kanda siyudad kana Naga Asinmanda, probinsya kana Camarines Sur. Ana nasambit na nga aktibidad pinagapanginutan mismo kanda Department of Trade and Industry o DTI digdi sa laog kana Camarines Sur. Ana sambit ng trade fair gikan sa parte mismo kanda pagpuon kasudma maabot man sa June 2, 2025. Tampok digdi sa nasambit ng pera ang world-class furniture nagibo sa parte mismo kanda probinsya kan Camarines Sur. Apuera kayanda igwapanin man laylay ng mga aktibidad na nakahanay para man sa mga exhibitor asin man small and medium enterprise. Iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal o lado lokal, mga apektado ka na ASF sa Bicol
digdi sa Kabikulan tinawanin ayuda kan opisina kan Departamento kan Agrikultura. Daryl Banya sa detalye. May kabilugan na 296.5 milyon pesos na asistensya gikan sa Department of Agriculture ang naresibi kan mga parauman na naapektaran kan pagtama kan ASF digdi sa bilog na Bicol Region. Sigon sa DA Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa pamamayo ni Lovella Guarin, nag-release kan ahensya ang pundo sa Lindungkan Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion Program. Nagpakol na sa 43 na mga kooperatiba nin parauma as in asosasyon na accredited kanday ang nakaresibi ni nasa 5.5 milyon pesos ang kada saro. Ang gabos na nakaresibi nin pundo kaipuhan na magkonstruir nin biosecurity facility na igwang disenyo tangarig malikayan ang pagkuriyat pa kanhelang sa mga farm. Para sa pasilidad, igwaman ni nasa sanggatos na piglets o mga urig-urig asin man bahog na kayang sustiniran ang mga atama na urig. O preto kan programa na liwat na buhayon ang hag-end sa saryon na orog na naapektaran huli sa ASF, masinbagan ang kakulangan sa mga piglets, magtaurin trabaho sa mga dating swine raisers, asin masyerto ang ownership, siling man sustainability kan intervention. Huli ka ini ang hag production ligdi sa Bicol, ang tiglalauman na maglangkaw sa mga masunod na taon sa paagikan mga lakdang na sa indang naresibi. May giramduman ang produksyon kan padikit-dikit man na nakaka-recover ka nakalihis na taon kung sa'y nakapag-generate minasa 1.7 milyon na orig asin nakalaog ang riyon sa ikasampulong pwesto para sa swine production digdi sa nasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mapang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ginibo kan manemento kan MNWD ang sarong task force na iyo ang mamonitor sa problema sa supply kan tubig sa Banwan kan kanaman asin man kamaligan kamaredisura. Basado yan kay Chapi de la Cruz ang tagapagtaram kan MNWD kaya nagkaigwanin na problema sa supply kan tubig dyan sa Banwan kan kanaman. Uli kan na pagsara kan saro sa mga sinasabing pumping station na 48 taon na nag-ooperar dyan sa Banwan kan kanaman kan February 2025. Uli talangkaw na ang pinagsasabing TSS o Total Solid na oras na magparalangkaw pa ini, maluwas na bakunang maray ang kalidad kan tubig hali sa pumping station dyan sa kanaman. Uya si Chapi de la Cruz kan MNWD. Ayo po, nagbilog po ang satuyang management sa pangingat po ni GM June. Yung sarong task force po para makatutok dyan sa problema dyan sa may pating Kanaman and Kamaligan. Tawan ko lang po kamuning brief history kaning Kanaman kung taano nagkaigwa po kita dyan problema. Ito pong pumping stations dyan, sarong pumping station dyan na kung saan po 48 years nang nag-ooperate. Samuya pong pig shutdown ito last February. Ngaro last week o kang February, pig shutdown mi po. Kang samuya pong manotara na halangkawon po ang TDS niya na or itong total solid na kung saan po pag iyan po naglangkaw, yun po ang indikasyon na bako na pong maray na klase na tubig na extract ang satuyang pumping station. So samuya po itong pig shutdown muna. And then, ang problema lang po, na inod po si pag-shutdown ng Kanaman Pumping Station bago pa po matapos itong duwang istasyon na iibumi sa Park Kang Carolina and Pacol. Kaya po, ang satuyang manager, sa general manager, nag-bilog po ng sarong task force para po tutukan ang problema dyan sa Kanaman and Kamaligan. Party kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz kan MNWD. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 232 na mga miyembro asin suportador kana NPA nagsurrender matapos dahil masudod ang pangako kan mga lider pagkatapos kan eleksyon. Boss o Kaisminda sa detalye.
Nabiglaan na PNP duman sa Regional Office kan na Philippine National Police matapos sa magdagsa na nagapabisto nga mga supporters sa sin miyembro kan NPA nagasurrender kan nakaaging aldaw na kung saan nasa 232 na mga miyembro asin supporters kan NPA na biglang nag-surrender duman lang ini sa probinsya kan Albay na kung saan ipinag-surrender ka ini na tulong pidasong M16 Armalite, tulong 45 asin tulong 30 iyutsong badil asin kadakol-dakol ng mga bala kan malalain na badil ang ipinag-surrender kan nasa 232 na mga miyembros kan na NPA. Sigon sa investigasyon kan na PNP ang pinagkahapot kung no nag-surrender ang kadakol-dakol ng mga miyembrong ini alagad sa mga rason ka ini matapos sa sinda ang rekruton kan nagpabistong mga leader kan NPA ini sa pangako na tatanan sindanin na ayuda pagkatapos kan eleksyon. Alagad mga nag-recruit sa inda pagkatapos kan eleksyon ini nagkawarara asin daina nasunod ang sendang pinag-urulayan ipinagkasakripisyo sa putindahan sa indang buhay karibay kan pangako na magiging magagaya-gaya sa indang pagbuhay pagkatapos kan eleksyon. Alagad ginamit lang subot sinda kan mga leader na nag-recruit sa inda. Alagad si mga promesa an mayo ni saro ning nasunod kun kaya pinagbarahay kay ni natang kruso na lang ang programa kan gobyerno asin magbalik loob sa gobyerno tangani subuot na maitao ang mga programang ipinagpapangako sa mga nagsusurrender na mga miyembros kan NPA. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Ismenda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, igwana ning pinagigibong paagi ang opisina kan MNWD sa problema sa pagkulang-kulang nin supply kan tubig dyan sa Banuan kan Kanaman Kamaridisura. Ini mapadapit man sa kapilihan na pumping station dyan sa barangay kan Kalawag kung sa inda pig tututok na ada supply kan na tubig pasiring sa parte kan na Takulod San Vicente del Rosario dyan sa Banuan kan Kanaman Kamaridisura. Parte kan na progress na igwanin dakulang problema. Alagad may problema pa man giraray sa parte kan Haring dyan sa San Agustin asin banda sa Santo Tomas. Sangunyad ginigibo kan task force iyon na i-divert ang tubig pasiring dumanda sa nasambit na mga lugar hali sa upper barangay kan Siyudad Canaga. Iyan tangani man na maipabulos na duman sa Haring, Baras asin banda sa porsyon kan San Agustin Kanaman Kamaridisur. Uya ang parte mismo kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz tagapagtaram kan MNWD. Pero may nainot na po kitang nagibo itong sa may kapilihan, sa may Kalawag po yan, itong kapilihan pumping station. Na kung sa tutok ta lang po supply ka na kapilihan pumping station going to Tacolod, San Vicente, del Rosario, Kanaman. Iyan pong part ng Progress Homes. Saro po yan sa nagkakaigwan ng dakulang problema. Yan lang kang samuya pong pick-operate na pasiring duman sa area. Nagkaigwaman po lugod problema itong parte kang Haring, San Agustin, Santo Tomas. Kaya nga ni po ang ginibukang task force, pigda-divert na itong tubig from the upper barangay of Naga City para po kumusog so pressure kang linya na yan sa may pating Magaraw, Santo Tomas. Tangani pong may pahuros para siring sa Haring, Baras, asin San Agustin. Bago ta po ibuga na totally itong kapilihan pumping station na pasiring Tacolod. So iyo po yan ang sangunyan, ang ginigibo kang task force. Ang sabihin po kaya, ang apod mi po kaya is walk the line. Parte kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz kan MNWD. Nako man ni Chapi de la Cruz na nasasakitan ngunyan ang opisina kan MNWD
sa paghanap nin daga napapatindugan kan bagong pumping station dyan sa Banwan kan Kanaman Camarines Sur ninhuli taan na source na nakukuha ninda sa Kanaman maaskad ang tubig kay puan paman kan MNWD na magbugta ka nin sarong filtration system. Ang problema dahil kayang bakalun kan MNWD ulit tamahal asin na inaabot nin 25 milyones pesos ang sarong filtration system. Uya ang pahayag ni Chappie de la Cruz. Iya po. Kaya nga rin po, sir, inot na inot, naghagad kami ng pagpasensya sa mga konsumidor na yaon din sa Kanaman. Pero po ang task force, ang opisina po, padagos po na nag-explore kang mga posibleng mag-ibuta. Tangali pong mapakusog niya to ang supply dyan ng tubig. Yan pong San Agustin, iba po kita dyan ng sarupang pumping station. Pero dahil po yan nakakadagdag na kundi dikit lang po ang nasupply kaya na area. So kay puwanta pa po ng magkuaning augmentation hani sa ibang pumping station na yaon po sa Laog kang Siyudad kang Naga. Ang mga estasyon po na yaon sa may upper barangay kang Siyudad kang Naga, yun po yan ang mga makukusog. Kaya puwanta po i-divert yan. So pag-divert po Ken, bako po yan madali na pag-ibog. Medyo may distance po yan. Maagi pa po yan Magaraw, maagi na naman Kanaman and then going to Kamaligan. So medyo po haloy-haloy yan. Pero po hinguha po kang task force na matapos tulos iyan bago pa man barali ka naman yung klase ang mga estudyante. Artikan mga pahayag ni Chappie de la Cruz, naghagad nin pasensya ang MNWD sa mga konsumidor kan MNWD dyan sa Banwan kan Kanaman. Ang task force kan MNWD padagos sa pag-explore kan na posibleng solusyon para magkusog ang supply kan tubig sa Kanaman asin iba pang mga lugar. Ang sarong pumping station sa San Agustin, sigun ki de la Cruz, dikit sa naman ang kayang supplyan ng tubig kaya kinakaipuan paninda na i-explore. Anda dalagan kanda serbisyo kanda tubig sa paagi kanda pag-divert kan tubig gali sa parte kanda Kalawag pumping station. Mientras tanto, kay puanin 25 milyones pesos kanda opisina kan MNWD para sa sarong filtration system. Pero ini day kaya kan pundo kanda MNWD kaya padagos sa paghanap na lang nin iba pang solusyon. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Chappie de la Cruz. Diyan kaya po sa Kanaman, sir, medyo sinasakit kami dyan ng maghanap ng pwedeng tugdukan ng bagong pumping station. Sa iyan pong area kang Kanaman, ang source po na nakukuha kami dyan is medyo maaskad ang tubig. So, kay puwan po ng sarong filtration system na kung saan dahil po kakayahon pa kang MNWD na bakalon. Medyo may kamahalan po siya. Naghapot na po kami kaya itong reverse osmosis na filtration system. Inaabot po siya ng 25 million. So, ang 25 million po, magkapira na yan na pumping station na pwedeng ipatugdok kang MNWD. So, sa ngunyan po, po kitang may ginibo ang MNWD. Kundi mag-PR ng mga bagong pumping station dito sa Laog kang Naga, pero isusupport lang sa mga putarain na munisipyo kang Siyudad kang Naga. Artiyan ka na mga pahayag na pinagabutasan kan tagapagtaram kan MNWD na si Chappie de la Cruz. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, nagababaan na italang aktibidad kan bulkan kan Bulusan kan nakalis na 24 oras matapos man makapagtala nin tulong volcanic earthquakes.
ana pibok sa nasambit ng bulkan. Basado sa pinakauring report kan sinambit ng ahensya kasudma na Mayo 29, mas hababa ini kumparaman sa wanong volcanic earthquake kasudma. Nasa 72 na tonelada aral daw ang pinagbubugang sulfur dioxide flux kana bulkan basado sa saindang pinakauring monitoring kanda sudma. Iniya ana subuot nagbaba kumpara kan nakalisa na Mayo 29 na 355 tonelada aral daw. May langkaw na 100 metros ana plume kanda nasambit ng bulkan na nasa katamtaman na pag-alisngaw asin napadpad sa parte mismo kan norting sulnopan asin sa sur kanda subangan igwa ni na pamamaga na nasisirip sa nasambit ng bulkan kanda bulusan. Yan mga tugang an katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwing nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa inyong parabareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin ang bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Ang atugang liwata marahay na aga ang headlines kan mga barata sa lado lokal. Gobernador Mariano Villapuerte Community College dyan sa parte mismo kan Banwan kan Pasakaw Camarines Sur tapos na ang patrabaho posibleng magbukas na ngunya na school year 2025-2026. Dakulang tabang sa mga residentes kan Banwan kan Pasakaw minalabak asin man libmanan and community college na piga patindog ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man Congressman Elry Villapuerte. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal daiya day dapat na maandal ang mga residentes kada upper barangay kan Siyudad Canaga sa ginibong diversion kan tubig kan duwang pumping station dyan sa nasambit na lugar pasiring ang bulos sa Kanakman, Camarines Sur. Mga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Kakaigwa need pagduhol need meeting and opisina kan merkado publiko kan siyudad kan Naga para manda tukaron and mga bagay-bagay na pwedeng tawanan atensyon sa pagtukaw kan bagong alkalde sa siyudad kan Naga. Sa iba pa kita nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal padagos ana pagkakaigwaman nida tabang kan opisina kan DSWD sa mga biktima nin kasulo sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Poultry animal shipment sa Bicol Central Station higot man na pinagbabantayan. Turismo sa Camarines Sur nakakabawi na sa distroso kana nakalis na bagyong Christine. Ada mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo?
Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marahay na aga po sa Indogabus. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal, kompleto na asin na maray na and proyekto dyan sa parte mismo kan subdivision sa Pakula kan Siyudad Canaga. Saro ini sa mga ginibo na 80 o 180 metros na railings sa Grain Valley Subdivision na Pakul, Naga City, arani sa parte kan Grandview Elementary School bilang kasimbagan sa request ni Punong Barangay Robin Limbu. Ang aktibidad na ini ang pinagapanginutan ni Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office kaibanan sinda Sherwin Mamansag, Eric Año-Nuevo, Asinmanda Victor Navalis III kan PSF sa paagi ka nasambit ng proyekto maiiwasan ang aksidente sa nasambit ng lugar urog na sa mga aki asinman mga nag-aaragi sa nasabing tinampo. Dakulang pasasalamat sa laduman kan ECO staff na nagtabang asin nagtrabaho tanganing matapos ni padagos ang pagsiserbisyo para sa seguridad asin kaayusan kan komunidad sa nasambit ng lugar. And railings sa may porsyon kan sinambit ng subdivision asin man sa Grandview Elementary School haloy nang pighagad kan mga residentes bilang parte kan seguridad kan mga naglalakaw sa sinambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, turismo sa Camarines Sur nakabawi na sa distroso poon kan Bagyong Christine. Boyet Paderes sa detalye. Jonathan. At dyan, babalikan tan linya magali kibuyet padera sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal inilansar kan Regional Medical and Dental Unit 5 kan RMDU 5 ang sindang Operation Tuli 2025 sa sindang opisina dumanda sa Kampa Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi Kasudma. Sa report kan Philippine National Police o PNP Bicol o beto kanasambit ng programa na magtaunin libreng pagtatak para duman sa mga putsulo na mga aki kan PNP sa mga sibilyan sa ngunyan uminabot o kasudma uminabot sa 34 nga mga putsulo ana natataka kana mga miyembros kana Philippine National Police o kan medical team kana PNP na mas dakul ana makikinabang digdi sagkod na ngunya na aldaw gigibon ana taratakad duman sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi igwanin malumoy pa igwapanin makunot sa nasambit na nga pagtatataka sa mga putsulo duman sa parte mismo kan Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Siguna sa parte kan na RMDU 5 isinagibo na tuli sa ligtas malinig asin na marhay na paagi. Apwara kayan nagtauman sindanin libreng bulong arog ka na amoxicillin mipinamic acid mopirusin ointment tanganing sigurado na anmarikas na pagkakarahay kan na mga tinatak na mga
aki kan pulis. Ta iba pa nga detalyes ka na mga bareta pakitangunyanda sa lado lokal. Poultry animal shipment sa Bicol Central Station higot napigbabantayan Daryl Banya sa detalye. Matapos makumpirmar na negatibo sa H5N9 avian influenza ang syudad ni Naga, padagos pa man giraray ang ginigibong control measure sa syudad. Sigon City Veterinarian Johan Sales, bilang parte kan ginigibong lakdang, tangarig na mamantinir na libre ang syudad sa anuman na klaseng helang o virus, igot na pinapautob ang pag-monitor sa pag-ship ng poultry animals sa Bicol Central Station. Sigon sa opisyal, nakipag-coordinar naman ang sa indang opisina sa mga personahes kan sinambit ng terminal, ngarig na masiguro na in kaso igwang pig-aangkat o mga nag-aabot na poultry animals sa Naga, ini maipapaabot tulo sa kaaraman ninda, pinulitaan pagbiyahe kan poultry animals kay puhan ni shipping permit as in veterinary health permit na saro sa control measures na daiman malaugan din malaylain na helang maskingani negatibo ang Naga, alagad kinakaipuhan na maging istrikto man giraray ang mga poultry owner, maging backyard man o commercial farm, dapat istrikto sa biosecurity protocol. Sangunyan padagos ang preventive measures kan Naga City Veterinary Office nga rigna mamantinir na librido sa bird flu ang syudad asin man maprotehiran ang salud kan publiko, siring man ang industriya nin agrikultura. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay ba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal? Turismo sa Camarines Sur nakakabawi na sa distroso poon kan Bagyong Christine. Jonathan Buyet Padere sa detalye. Tayo ba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal? Tulak nin droga dakop sa ginibong drug bypass operation sa Kanaman. Bus o Kaisminda sa detalye. Dako pa kad mga autoridad ana saroga tulak ni na droga ini matapos na kumagata sa ginibong paon kan PNP kaso ugma mga bandang ana suspect pinag-arestar sa pagikan bypass operation na concern ini tiyan na kinipo sa Kanaman na Camarines Sur alas 11:34 ni napagkagakasugma sa Phase 2 Progress Home Subdivision, Barangay del Rosario, Kanaman, Camarines Sur. Ang Municipal Drug Enforcement Unit, Kanaman Municipal Police Station, Kipanan and PDA gikan pa sa Region 5. Nagatrabang-tabang tanganing arestaron ang suspect sa pagikan bypass operation na pinagtanan na alias na Joel. Soltero sarong parapadyak, alagad nagsa-sideline sa pag-arigaton kan illegal na droga. Sarong plastic sachet ang pinagpabakal kan suspect sa miyembro kan na PNP Kanaman na consign karibay kan na 500 peso bill na ginamit na mark money. Binabot sa timbang na 0.16 grams na shabu na consign na recover man ang 500 peso bill na ginamit na mark money. Dua pang pidasong salit na plastic sachet na pinagtutubudan, igwa pa ni naalaw kan illegal na droga na minabot sa nag-abot sa market value 1,088 ang katirada kana sampitan ng shabu. Na-recover man na mark money na ginamit kan mga autoridad base naman sa report kan na PNP Kanaman. Haloy na nindang pinagtututukan na sampitan ng parapadyak na pera kan sa iyang pagpadyak. Sa sideline pa ini sa pag-kuryat kan illegal na droga kung kaya pinag-bypass na ini na nagresulta sa pagkakadakop sa nasampitan ng suspect. Pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong atubangon ka nasampitan ng suspetsado. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Babang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ang LGU duman sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur, nagpuon na nga magkaigwani na pag-ibalwar asin assessment sa mga programa na sa indang i-implementar. Kabalin dyan na inot na dapat tawan atensyon iyo ang problema sa basura na kung sa ina nagkaigwan ng problema sa parte mismo kanda Banwaan kanda Pasakaw, Camarines Sur. Kabali naman sa i-implementar ninda
iyo ito nga iba pa nga mga programa na digdi napabayaan o dai na ipadagos kadtukan na dating administrasyon ni Mayor Taiko. Uyan parte kan mga payag ni Mayor Nino Taiko kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Sa totoo lang po, ang pumping station diyan po na Bigbilog, iwa pa po kitang tulo na actually tabi nag-i-start na din kita mag-evaluate sa assessment. Anyway, may mga ano na din kita, may mga plano na din kita nga gibon. Inot is mga immediate action na kay po digdiyo sa Banwaan ng Pasakaw. Like for example po, medyo may problema kaming kadikit sa basura na gusto tang may address. Ano po? Then si Kaayusan, yan po ang mga hiniling kanigdiyo nga inota po nga gibuon. Then sa implementation po katong binayaan ko na implementation, na full implementation kang no to single use of plastic. Plano ko din po nga i-meeting, lalong-lalo na po ding number 1 na producer kang plastic dito po sa public market. Na gusto ko po ma-implementar girara yan dahil 2 years ago, I think, sarado na po siya sa tuyang open dam site. Ano po? Arti kan mga payag ni Mayor Nino Taiko kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Bapang Barata Turismo sa Laog kan Camarines Sur, nakabawi na sa distruso pon kan Bagyong Christine. Jonathan Boyet Paderes sa detalye. Dai pa man masabing sang 2% nang nakabangon hali sa pagkakalugmok sa mga distrusog pigwalat kan Bagyong Christine kana kaaging taon alagad nakakabawi na nakakabawi na ngunyan ang turismo sa Camarines Sur. Yan ang pera sa mga sinabi ni Maricel Anbrioso, chairperson kan Camarines Sur Tourism Development Program, asin sinasabing paluway-luway nang naibabalikan kadaklan sa tourist spot sa probinsya natural na gayon kaini. Sinabi ni Brioso na dakol pang hidden gem sa lugar na bistado asin dai padadudumanan ka mga turista kung kaya katabang ang Department of Tourism pinagmarhay nila na magkaigwaning programa asin training sa mga tour guide para maipahiling ang iba pang tourist destination sa Camarines Sur. Para sa BBS News, Boyet Paderes. Sigurado. Ibabang barata sa lado lokal sa 100% na natapos ang Governor Mariano Villapuerte Community College o ana Community College dyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Inibasado naman sa payag kan Barangay Captain kanda Tinalmuda, Pasakaw, Camarines Sur. Digdi ibinugtak kanda grupo sa nasambit ng barangay sa paagimana ni Gobernador Luigi Villapuerte asinmanda Gobernador Elry Villapuerte. Ilaw na sana ang tinatapos, naghalat na sana ang probinsya ni Camarines Sur sa operational permit na itatao kan na CHED. Yan tangani na makapuon na ang operasyon kan klase ngunya na school year 2025-2026 kan Community College dyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Uli man kan pagpapatindog kan Community College sa Banwaan kan Pasakaw, dakulang pasasalamat kan mga taga dyan sa Pasakaw, Camarines Sur kay Gobernador Elry Villapuerte asin Congressman Luigi Villapuerte. Ninulit tadaina sinda pinapabayaan na dyan sa Banwaan kan Pasakaw asin tinatawan sindanin oportunidad na makatapos nin libre sa sindang pagklase sa kolehiyo. Uyan parte kan mga pahayag ni Mayor Nino Taiko kan Pasakaw, Camarines Sur. 4 days ago, nagkaulay kami po ni Kapitan kang Barangay Tinalmod. Sa ang sabi sa kuya, halos 100% na po eh. Parang may pigaayos na lang nakadikit, nagraralag ng mga lightings, mga ilaw duman. Talagang okay na po, ayos na po, and nagalat na lang ang probinsya para po sa sa approval ka nga check para mag-open na po ang klase dyan. Kaya nakulaw po ang pasasalamat ni kay Governor Elry, kay Congressman Luigi Villapuerte na talagang ang Banwaan ng Pasakaw dahil po kami talaga
pinapabayaan. Itirong probinsya ng Camarines Sur po talaga dahil pinapabayaan. Lalo-lalo na po yun sa tuyang na mention ko na industrial zone Digio. Ano po, just because of Congressman El Rey, si Governor Luigi, halos po na nangyari iyan. Ano po, imagine, iyan po international ports, mga kaisipan ninda. Talagang, kaya sabi ko nga ni Janelle Bentay, talaga po na sabi ka itong mga gorang na pag ang tubo ngaya surog pong dire-diretso ang bulos po kang tubig. Ano po, kaya yung kagayunan Digio sa Muya po na talagang yaon po ang alignment ni kay Congressman, kay Governor, Vice Governor, yung board member, hanggang Digio. Talagang yaon po ang proyekto, programa, saka serbisyo, lalo-lalo na po sa health and education. Ano po, ang provincial government, sa tabang po kang Cavite. Napalaw na bagay. Artikan na mga pahayag ni Mayor Nino Tayko kanda Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, daima na dapat na mahandal ang mga residentes kan Carolina Asinpakul ang ginibong diversion kan tubig sa duwang pumping station kan Siyudad Canaga. Ini ang kaaputan na nabakasin naman ang magkaigwa ni na problema sa bulos kan tubig. Ini huli ta igwa pa subuot nin apat na pumping station ang maoperar sa nasambit ng lugar, kaya harayo na magkaigwa nin pagkulang-kulang nin tubig sa pumping station asin man sa mga residentes dyan sa Carolina asin na Pakul. Igwa pa nin ipapatindog na sarupang pumping station sigun ki Chapi de la Cruz ida-divert na tubig hali sa Carolina asin Pakul. Iyo sa naman itong mga surplus na tubig o sobra sa kinukonsumo sa Naga, kaya mayo nin rason na magkulang-kulang ang tubig sa nasambit ng lugar. Bakong arog duman sa partikan kanaman na kinakaipuan pang magkaigwa din ayuda sa paagi kan pag-divert kan tubig sa duwang pumping station kan Carolina asin Pakul pasiring sa kanaman. Uya si Chapi de la Cruz kan MNWD. Ayo tabi, before mag-end po ang term ko as mayor, kita po ang pinakainot na Banwaan ng Pasakaw na nakapa-approve po sa totoo lang po, ang pumping station diyan po na Bilog. Iwa pa po kitang tulo na Bilog na pumping station. Ito pong duwa na sinasambit ko. Itong Pakul 4 and Carolina 5 pumping station. Iyo po yan sa Ginibo, pinuunan kang last year. Na hanggang kunyan po hidali pong matapos ang kontraktor. Ito pong ngunya na taon, iga po kitang tulong na idinagdag. And then, iga pa po kitang saro sa may Karayan. So, 4 na po siya. And then, may pupunan pa po kitang saro. So, may 5 pa po. So, kung pag-abot po sa pighapot po pong magkulang daw ang tubig sa may Carolina, dayman po, yan pong ida-divert niya to na tubig, hali din sa Carolina and Pakul. Iyo po yan si surplus na tubig. Bukod doon si sobra man po na kinukonsumo kang nasa laog kang siyudad kang Naga. Partiyan kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz ang tagapagtaram kan na MNWD. Paluway-luway na ngunya na pinagpapabulos ang tubig pasiring sa kanaman hali dyan sa Carolina asin Pakul Pumping Station. Alagad igwapa ni na mga lugar na napundo asin digdiya nabagsak ang pressure kan tubig. Uli kan igwapa ni na mga gate buzzer ana dai panahanap asin dai panabubuksan. Padagos manindang piga mo monitor ana mga barangay dyan sa Banwaan kan kanaman na pigaagihan kan tubig hali dyan sa Carolina Pakul Pumping Station, partikular na sa Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur. Uyapan parte kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz. Luway-luway po pigukuyan tapig tutulak na po ang tubig, pero may mga portion po na napundo po na bagsak ang pressure niya dahil po yan sa mga gate valves na dito pa nalulukit. Kung sabi yun, sa mga gate valves po dyan, may mga gate valves na dito po nabubuksan. So paluway-luway po na hihiling ka ang sistema kang pressure kang mga kada barangay na inagihan. Yan po sa especially po dyan sa may parting Magaraw.
Iyo po. Naagi po sa Magaraw, tangani pasiring pong kanaman. Dahil po, from Carolina, maagi po yung Karangkang. Ang water network po kayan, Carolina, Karangkang, Santa Lucia, and then maagi po yan dito sa kasentrohan kang Magaraw, yan sa may San Pantalyon, Santo Tomas, ano po, yaw na po dyan, ang agi kayan, pasiring na po yan sa Maybell. Ang pag-abot po sa Maybell, iba po duman sa may crossing, itong Talidtid, duman po yan ma-cross ang pressure ng tubig. Pasiring na po yan sa kasentrohan kang Kanaman. Artikan mga pahayag pa ni Chappie de la Cruz. Maski na nga niya, makumpleto na ang ginigibong diversyon kanda tubig gikan sa duwang pumping station kana Carolina Asinpakul. Tinawan doon ni De La Cruz na day paman giraray sigurado na masisirbihan asin makakamati ni na makusog na bulos kan tubig an kabilugan kan banwaan kan kanaman Kamaridisur. An rason day pa kaya natatapos ang duwang bagong pumping station na iyo an sasarigan kan MNWD tanganing maging bastante ang supply kan tubig. Uyan parte kan mga pahayag pa ni Chappie de la Cruz. Dahil po kumatuga pero to be honest po, dahil pa po. Dahil. Dahil dahil pa po kita natatapos itong duwatang istasyon na iyo pong pig-aasahan ta. Ini pong pigasabi tang pigda-divert ta ang tubig. Iyon lang po ni sobra na hali sa Carolina. So ini po sa hiling may kulang pa ini. So kay puwanta po matapos ko na itong duwang istasyon sa muyang pigidali na kung saan pinuulan kang last year. Tangani pong makadagdag pa duman sa pig-divert ng tubig na haling Carolina. Arti pa yan kan mga pahayag ni Chappie de la Cruz kan MNWD. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, ninulitaan banwan kan kamaligan haraniman sa laog kan syudad Kinaga asin parte kan pinagaapod na urban areas. Kaya igwaman nin mga nakakalaog na mga personalidad o persona na imbuelto sa pinagaapod na krimen. Alagad, ini anda nakukontrol man kan kapulisan dyan sa banwaan kan kamaligan dakul na mga dakulang tabang man anda presensya kan oplan na presensya kung sa ina yaw na iling anda presensya kan mga kapulisan sa pagsugpo asin pagprebentar kan krimen sa lugar kan banwaan kan kamaligan. Uya si Police Captain Rick Reginalis and Chief kan Kamaligan Municipal Police Station. Bali po sir, digdi sa Kamaligan, aramtaman po na talaga na ini po ni sabi nga ni Kayan, harami sa Naga, harami sa urban areas, sinasapod ng urban areas. So far po, control man po sa tuyang mga crime, halos solve man po gabos na aron po nga ni pangyayari nini. So dahil termi man po talaga kita na action. Bali po, dakulang pong tabang ang sa hamuyang ginigibo with regards po sa offline presence or police presence. Nagkakandak po kita ng bike patrol, mobile patrol, foot patrol. Ini pong barangay na may Kamaligan, Captain Barangay, so naiikot pa po ini Aldaw Banggi. So yan po ang na-observe ni Digdig na ang mga tanod pa po, aktibo man po. Yun po yan. Bali po, may mga series of activities man po kami para mapreventa po ang mga pangyayari. Artikan mga pahayag ni Police Captain Rick Reginalis and Chief of Police kan Banwaan kan Kamaligan, Kamaridisur. Ang atugang yanan tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sinong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.